sa loob ng DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, November 14. Ngayon po ay Biyernes, kaya babagsak kayo ng swelday. Sa ulo ng ating mga balita, mga sangkot sa flood control scandal makukulong bago magpasko ayon sa Pangulong BBM. 3 pang senador pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure. Ating Congressman Saldico hindi na papaharapin via Zoom sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Dating Senate President Juan Ponce Enrile pumanaw na sa edad na 101. Senator Bato de la Rosa nagparamdam na. Pananampalataya pinalalaka sa gitna ng ulat ng pag-aresto sa kanya ng ICC. Bagyong Juan na naging LPA nalusaw na, pero ITCC makakaapekto pa rin sa Visayas at Mindanao. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, nalusaw ng low pressure area yung dating Typhoon Uwan kahapon ng hapon. Bago tuluyang nalusaw ang LPA sa loob ng PAR, namatan ito sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, wala na silang namomonitor na panibagong sama ng panahon ng bagyo. Sinabi din ng Pag-asa na ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang siyang magdadala naman ng mga pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas at Central Visayas, habang ang Northeast Monsoon ang siyang makakaapekto naman sa Batanes. Asahan naman ang makalimlim na panahon na may isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa epekto ng localized thunderstorms. Sa huling report ng NDRRMC, 27 ang iniwang patay ng bagyong Uwan sa pananalasan ito sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa noong linggo. Abot naman sa 1 milyong mag-aaral ang naapektuhan ng nagdaang bagyong Uwan. Batay sa pinakabagong report ng Department of Education, higit sa 913,000 ang mga estudyante at nasa 46,700 personnel ang apektado ng bagyo mula CAR, Regions 1, 2 at 3 kung saan nanatiling suspendido pa ang klase. Ayon sa DepEd, nasa 10,400 na mga silid-aralan ang nagtamo ng minor damage dahil sa pananalasa ng bagyo. 3,503 ang may major damage, 1,968 ang tuluyang nawasak, habang nasa 4,700 naman ang nagsisilbing evacuation center. Tinataya naman na aabutin ng 151.5 billion pesos ang kakailanganin para sa clean-up at clearing operations ng mga classroom, habang 509.6 million ang para sa minor repairs. Naghihintay na lamang si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre ng abiso kung saan siya itatalagaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito naging pahayag ni Torres sa panayam ng DZRH kasunod ng pagkakasibak sa kanya bilang hepe ng pambansang pulisya dahil sa manoy mga policy differences. Ayon kay Torres, sa ngayon ay nakatutok siya sa nakatakda niyang takbo sa Santa Rosa, Laguna sa linggo, November 16 bilang bahagi ng kanyang kampanya kontra bullying.
Iginitito rin na ang makakalap na halaga mula sa marathon registration fee ay gagamitin naman para i-donate sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Actually, in advance na namin, may mga iba ng mga cash donors. In advance namin, ang portion of that, we bought a small generator, pinadala natin sa San Francisco, Leyte, Southern Leyte. Isa sa mga tinamaan nitong last na bagyo. So, napakahirap. Alam natin na hanggang ngayon ay nagre-rebuild pa ang mga areas na tinamaan ng bagyo. So, isa sa mga contribution natin, nagbigay tayo ng generator para i-power ang Starlink din na nagkaubusan ngayon at ngayon ay nag-order na tayo at padala rin sa kanila. Donation ng ating People's General Foundation, part nitong ating anti-bully run. Nag-donate naman si Batangas Representative Leandro Legarda Lebiste ng 6 na bilyong piso mula sa shares ng kanyang kumpanya at kita sa bentahan ng shares upang matulungan ang mga mahihirap na estudyante at mga naging biktima ng bagyo. Ibinigay ni Lebiste ang mga shares sa Lingkod Legarda Lebiste Foundation. Inaasa ang kikita ng average na 1 bilyong piso kada taon sa susunod na 50 taon. Gagamitin nito ito sa pagtulong sa mga mahihirap na estudyante at mga biktima ng kalamidad. Umaasa ang kongresistang anak ni Senator Loren Legarda na ang mga ginawa niyang hakbang ay makatutulong upang marami ang makaahon sa kahirapan sa mga distrito sa Batangas, partikular na sa District 1 na itinuturing na pinakamahirap na lalawigan. Ayon kay Lebiste, ang pagiging mayaman sa Pilipinas ay parang nanalo sa loto. At naniniwala siya na may moral na tungkulin ang mga mayayaman na ibahagi ang kanilang biyaya sa ating mga kababayan. Umasa rin ang kongresista na mas marami pang mayayamang Pilipino ang makakakita ng mas mainam na ipamigay ang kanilang kayamanan sa mga kapuspalad kaysa iwanan ito ng sobra sa kanilang mga anak. Alinsunod sa halimbawa ni na Warren Buffett at Bill Gates. Nahaharap naman sa panibagong reklamo si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng inorganisan niyang rally sa Forge Park, Makati City noong October 12. Kinumpirma ito ng PNP CIDG Director na si Police Major General Robert Morico. Bukod sa naunang reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion na kinakaharap ni Barsaga kaugnay ng rally naman noong September 21. Una nang inanunsyo ng CIDG na sinampahan nila ng criminal case sa Department of Justice ang halos 100 individual dahil sa mga paglabag sa trillion peso march. Magandang umaga, Pilipinas! Iginiit ng political analyst na si Professor Froilan Calilong na nagsasagawa ng kilos protesta ang publiko dahil sa mabagal na usad ng investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Calilong, ay kinakasang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang 18 ay pagpapakita ng pagkakaisa sa paglaban kontra katiwalian sa bansa. Binigyan din ito ang ginawang press briefing ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon pampalubag-loob lamang sa pagkainip at pagkabilisan ng taong bayan. Naniniwala din si Professor Calilong na walang kahihinatnan ng investigasyon at kung meron man, tanging mga tauhan lamang ng DPWH ang makukulong, hindi ang malalaking personalidad na nasa likod ng mga anomalya. Well, basically, para sa akin, it's really more of an appeasement. Para ibigay yung idea o yung konteksto, at least yung perception sa ating taong bayan na may nangyayari. Kasi nga, there is this growing impatience. Hindi natin nialis kasama Henry. May mga sektor sa ating bayan, actually majority of us actually are medyo nababagalan dito sa tinatakbo ng mga investigation. Magandang umaga, Pilipinas! Sinabi naman ng Pangulong Bongbong Marcos na inaasahang makukulong ang karamihan sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects bago sumapit ang Pasko. Bahagi ito ng kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga nagkakasala. Sa isang press conference kahapon, iniulat ng Pangulo na ang resulta ng investigasyon simula noong ganapin ang ika-4 na SONA noong Hulyo ay ang pagsasampa ng kaso, pagpipris ng mga ari-arian at pagpapatupad ng mga reforma sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon sa Pangulo, nakatuon ang mga aksyon ng administrasyon sa pananagutan, pagbawi ng ninakaw na pondo at pagtatatag o pagpapatatag ng mga reforma upang maiwasan ang katiwalian. Matapos banggitin ng Pangulo ang katiwalian sa flood control project sa SONA,
Nagsagawa ang Malacanang ng audit at investigasyon at binuksan ang sumbong ng Pangulo website. Ilan sa mga aksyong isinagawa: pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal ng DPWH, COA, tilang mambabatas at mga kongresista. Paglalagay ng 9 na kumpanya na konektado sa mag-asawang Diskaya sa blacklist. Pagsamsam ng Bureau of Customs sa 13 luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya. Pagkuha ng DTI ng direktang kontrol sa mga contractor licensing. Paglalabas ng AMLAC ng 7 freeze order na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos. Pagrekomenda ng ICI sa ombudsman ng mga kaso laban sa 37 mambabatas, dating opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Hindi pa maaaring kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, ito'y dahil sa ang tanging ebidensya lamang na nagdadawit kay Romualdez sa kontrobersiya ay ang testimonya sa Senado. Matatanda ang pinangalanan ng testigong si Orly Gutesa, sina dating Pangulong o dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico na tumanggap umano ng milyon-milyong pisong kickback sa flood control project. Ngunit pagbibigay din ng Pangulo, kung may iba pang lilitaw na ebidensya ay kailangan itong sagutin ng dating House Speaker. I think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. With the Speaker, no, not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. Ganda Umaga, Pilipinas. Tumanggi namang magkomento ang Pangulong Bongbong Marcos sa posibilidad ng pagiging state witness ni dating Congressman Saldico. Ayon sa Pangulong BBM, nananatiling opsyon ang pagiging state witness para sa mga individual na may nalalaman sa flood control scandal, ngunit hindi sa mga itinuturing na most guilty sa kaso. Nang tanungin kung naniniwala siyang most guilty ba si Ko, hindi sumagot ang Pangulo. Halip, iginiit nitong hahayaan niya ang korte na gawin ang kanilang trabaho. I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin niyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. Ipiniliwanag naman ng Pangulong Bongbong Marcos kung bakit hindi pa nakakansela ang pasaporte ng dating congressman na si Saldico sa gitna ng pagkakadawit sa flood control scandal. Ayon sa Pangulo, ito'y dahil hanggang ngayon ay wala pa namang naihahaing kaso laban sa dating kongresista. Diyan man binigyan din ng Pangulo na agad na ipapakansela ang pasaporte ni Ko oras na makasuhan ito. Itumanggi naman ang Pangulong BBM na sagutin kung maituturing bang least most guilty si Ko. Iginiit na hayaan na lamang ang korte na gawin ang kanilang trabaho. Hindi na iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa muling pagbubukas ng investigasyon hinggil sa flood control scandal. Ito'y kung online lamang na dadalo ang kongresista sa naturang pagdinig. Ayon sa Committee Chair at Senate President na Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ayaw niyang bigyan si Ko ng pagkakataong makapagsalita ng walang pananagutan at magamit pa ang pagdinig para sa propaganda habang nasa ibang bansa. Sinabi ni Lacson na nagpaabot na ng liham ang abogado ni Ko na hindi siya makadadalo dahil umano sa gamot at gamutan sa Estados Unidos. Pinabulaanan din ni Lacson ang pahayag naman ni Senator Amy Marcos na babawiin ng mga testigo ang kanilang mga salaysay at si Ko umano ang magiging VIP witness. Sinabi ni Lacson, ang mga paratang ni Senator Amy ay posibleng imahinasyon lamang nito. Maganda Umaga, Pilipinas! Ay, nako mga misis! Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalabot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! O good news para sa mga nandyan sa Amerika, lalong-lalo na sa mga Pilipinong nandyan sa Amerika, tapos na. Natapos na ang shutdown ng US federal government.
Ang detalye mula kay Joy John Balarete ako, live mula po sa Washington. Joy John, good morning. Joy John. Mga kababayan, magandang umaga Kuya Angel. Formal nang pinirmahan ni US President Donald Trump at ganap nang sinabatas ang funding bill na inihain ng US Senate at US Representatives para buksan na ang nagsarang federal government dito sa Estados Unidos. Sa botong 222, pabor sa pagbubukas ng pamahalaan laban sa 209 ng mababang kapulungan, kaagad na tinakbo sa White House kagabi ay nasabing panukala para sa perma ni Pangulong Trump na magpapupondo sa federal government hanggang January sa susunod na taon at 3 taon naman sa iba pang mga federal agencies at offices. So pagkatapos po ng shutdown at muling pagbubukas ng gobyerno ng Amerika, nagbabalik na sa regular na schedule ang sesyon ng US Congress at sa inasahan, nagbalik na ang ilang pang mga federal workers na inalis at mga contractors ay nakabalik na rin po sa kanilang mga trabaho. Magbibigay daan din sa nasabing batas ang pagpapatuloy sa pagpupondo sa mga serbisyong publiko ng mga federal offices, mga departamento, national museums at mga programa tulad ng pinakamalaking anti-hunger program ng Amerika. Ito yung tawag na Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP na nagbibigay ng libreng pagkain at financial assistance sa mahigit na 42 na milyong mamamayan dito sa Amerika. Bibigyan din ng back pay ang libo-libong mga empleyado na hindi nasahuran nang magsimula ang federal government shutdown noong nakalipas na Oktubre 1. Ang mga paliparan sa buong estado ay unti-unti nang bumabalik sa normal sa araw na ito, subalit maaring matagalan pa bago ito bumalik sa 100% na operasyon. At pinag-utos din po ng Federal Aviation Administrations ang pagbabawas sa flights sa 40 pinakamalaking mga paliparan sa buong Amerika. Sa pagkasara po ng pamahalaan, umabot po sa 43 araw, ay ito po ang pinakamatagal na federal government shutdowns dito sa Estados Unidos. At yan ang balita. Ako naman si Joy John Balarete ako ng radyo natin, Washington DC, USA. Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayan, dimeri ng Christmas ng mga federal workers dyan sa Amerika ngayon, Joy John. Ha? At saka syempre, yung mga nakapost sa iba't ibang panig ng mundo na mga federal workers, masaya na rin. Ayan, ha? Balik na rin ho ang operasyon, magandang operasyon ng mga airport nito mga nagdaang araw eh. Di ba? Mabuti na lang yung mga airline nag-provide ho ng pondo para kahit paano may mga workers na magtrabaho, pumasok. Ano ha? Matakin ho ninyo, halos 1 buwan. Amigit 1 buwan, Joy John, di ba? Na walang sweldo. Yung mga, paano ka na mapapasok, wala kang sweldo. Di ba? Oo. Sige. At least magandang development yan para sa mga federal workers ng Amerika. Thank you, Joy John. Balik sa iyo, Kuya Angel. Si Joy John live mula po sa Washington, D.C. Magandang umaga, Pilipinas! Adi siyempre, magandang umaga na rin kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Sa mga suki natin dyan sa New Jersey, good morning. Ay, sa mga Pilipinong nakatutok sa atin dyan sa New York, magandang umaga. Ha? At sa mga Pilipinong nandyan naman sa Minnesota, ha? Good morning. At lalong-lalo na doon sa nag-birthday dyan sa Minnesota. Ha? Nandito na lamang din tayo, dibatiin na natin. Maraming nagbe-birthday pala ngayon. Ano ha? Happy birthday sa aming kaklase na si Jack Sandique. Jack, happy birthday. Si Jack Sandique po ang rubber magnate ng Zamboanga. Ayan, nagsusulong ho ng pagtatanim ng iba't ibang mga halaman, lalong-lalo ng mga durian. Ayan, pati si Secretary Chu Laurel naniniwala doon sa kanyang advokasya para po sa pagsasaka. Happy birthday, Jack Sandique. Ka-birthday niya rin si Nonoy Gulmatico. Kaklase din namin nung high school. Noy, happy birthday. Maligayang pagtanda. Hindi ko alam kung senior citizen na si Nonoy. Happy birthday, Noy. At yung akin naman personal assistant na si Barcy Lacanlale, nagdiriwang din ang kanyang birthday pero na ngayon ay nandyan ho sa Mindanao. Ha? Bars, happy birthday. Enjoy lang kayo dyan. Babakasyon sila sa Mindanao. Sana all. Happy birthday Barcy. Asa yung picture ni Barcy? Sandali, tinahanap lang. Baka mamaya magtampo yun. Bars, happy birthday. Maligayang pagtanda. Actually, bukas pa yung birthday ni Barcy. Meron pa rin siya nagbe-birthday ngayon. Si dating speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nagbe-birthday din ho ngayon.
At nagbe-birthday din si Justice Nancy. Nandyan ngayon sa Minnesota. Happy birthday kay Justice Nancy Palmones. Yan, happy birthday. Enjoy lang kayo dyan. Okay. Pero hindi, yung picture ni Barcy para makita nila kung gaano kaastig si Barcy Lacanlale, na nagdiriwang din ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday, Bars. Mamaya na lang, Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, mga mamis, mga misis. Laundry day pa rin today, Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ka sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tessa Chocolate, Mud and Sebon and Cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, Barcy, natupad yung pangako kasi babatiin kita ng happy birthday. Barcy, happy birthday! Para doon sa mga nagbe-birthday, hulaan nyo ang ating mahiwagang tunog. Magkano ngayon? 9,000? 9,000? Wow. Mahiwagang tunog! 9,000 ang premyo ngayong araw na ito, Ayan. Oy, hindi ho nananakot yan, Hindi ho nananakot yan. Yung isang item ay gawa ho sa papel. Yung pangalawang item ay something mechanized. Yan, Basta nakikita ho yan sa mga mall, nakikita din ho sa mga eskwelahan, meron din ho yan sa mga hotel, meron din sa mga airport. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kaya habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman ng 13 million pesos ang papremyong naghihintay sa mga bingo lovers sa gaganaping big-time Bingo Milyonaryo Link Games ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa December 7 na yan. Sabay-sabay magsisimula ang laro alas 2 ng hapon sa Casino Pilipino branches ng Angeles City bilang host, Bacolod, Cebu, Puente, Grand Ringal, yan po isa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Malabon Grand, Olongapo at Tagaytay, pati rin sa Okada, Manila at Winford Resorts and Casino. Ang bawat 3,000 tickets ay may tig-apat na bingo cards sa kada game para sa 10 games na yan. May 1 million pesos na papremyo mula Game 1 hanggang Game 9 at sa Game 10 naman nakaabang ang garantisadong 3 million pesos must-go jackpot. Pawang tax-free ang lahat ng premyo. Ayon sa PAGCOR, ang layunin ng event ay maghatid ng saya ngayong holiday season, bigyan ng pagkakataong manalo ng malaki ang mga manlalaro sa isang masaya at ligtas na gaming environment. Para sa detalye, bisitahin lamang ang www.casinopilipino.ph o ipalo ang Casino Pilipino Facebook page. Ayan, para ho yan sa mga mahihilig mag-bingo. 29 na makalipas ang alas 4, isang lalaki nasawi matapos masalpukan o salpukin ang minamanehong single motorsiklo ng ambulansya sa Calbayog City. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki nasawi matapos salpukan ng minamanehong single motorsiklo ng isang ambulans sa Calbayog City. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Boy na sa 80 taong gulang residente ng Barangay Tubod, Placer, Masbate. Nangyari ang insidente na 52 ng madaling araw sa intersection ng Rosales Bridge, Marlic Highway, Barangay Git-Itan, Calbayog City. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nagmamanid ng single motorsiklo galing Barangay Central papuntang Barangay Trinidad sa naturang syudad. Pagdating sa center ng intersection ng daan, bigla itong tumawid sa kalsada at sinalpukan ng ambulance na minamaniho ni alias Bert, 48 anyos ng Parokka City, Barangay East Awang, Calbayog City. Dahil na magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima, kaya tinakbo sa Calbayog District Hospital para malapatan ng kakulangan. Subalit, idineklara na dead on arrival. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Alas 4:30, nagbabala naman ang isang registered chemical engineer na si Marco Reyes sa pag-inom o paggamit ng tubig na sinala gamit ang water filter ng DSWD o DSWD filter kit.
Sa kanyang Facebook post, ipinaliwanag nito na nasasala lamang kasi ng filter ang mga solid particles at hindi naman natatanggal talaga yung mga bakterya. Gaya na lamang ng amoeba, virus, leptospirosis, salmonella, ganyan din yung fungi at iba pang heavy metals tulad ng lead, arsenic, mercury, ionized chemicals. Hindi rin naman kayang maalis ng water filter ang toxic chemicals na humahalo sa tubig gaya ng gasolina, pestisidyo at herbicides. Sakaling ang DSWD filter kit naman ang gagamitin, hindi rin nito kaya na magsala ng mga bakterya dahil 0.1 microns. Hindi naman ito kayang matanggal ang mga toxic chemicals at mga virus na pwedeng humalo nga sa tubig. Sinabi pa ni Reyes na kailangan ng mas sophisticated na filtration at disinfection para sa tubig baha. Kinakailangan daw yung ultrafiltration o kaya reverse osmosis, disinfection, ultraviolet treatment. Hindi rin nirekomenda ang pagpapakulo ng tubig kahit na na-filter na ito dahil hindi pa rin naman ito napapatay ang mga toxic chemicals. Hukahin ng chemical engineer, uminom na lamang ng tubig galing sa ipinamamahaging bottled water sa oras ng kalamidad. O kaya pagka nagtutumbahan ho yung mga puno ng jug, yung mga buko, pwede rin yun, ano ha? Pangatlo ang Pilipinas sa mga bansa sa mundo na may mataas na kaso ng tuberculosis o TB. Sa datos ng World Health Organization, nangunguna ang India sa may pinakamaraming kaso ng nasabing sakit. Sumusunod naman ang Indonesia. Pero at least pangatlo lang tayo, ano ha? Yaman ng Pilipino, no? Dami nating TB. Tigas ng ulo eh. Pang-apat naman ang China, pang-lima ang Pakistan, pang-anim ng Nigeria, pang-pito ang Democratic Republic of Congo at pang-walo ang Bangladesh. Sa record ng WHO, nasa 1.23 million ang nasasawi dahil sa TB at ito'y naitala noong nakarang taon. Mas mababa na ng 3% kung ikukumpara naman noong 2023. Magandang umaga, Pilipinas! Good news naman. Ang aromatic rice variety ng Pilipinas, yung NSIC RC218, nakilala bilang mabango at ibinebenta sa lokal na merkado bilang Dinorado, ay nanalo ng Silver Award sa 2025 World's Best Rice Competition sa Phnom Penh, Cambodia, na nagmarka sa significant improvement mula sa ikatlong pwesto noong 2024. Naungusan ang rice variety ng Pilipinas ang 30 iba pang mga entry mula sa mga pangunahing bansa na nagpo-produce ng bigas tulad ng Thailand, India at Australia. Congratulations! Ang top prize ay kapwa nakuha ng Vietnam at Cambodia. Ang ST25 variety ng Vietnam, 3 beses na nagkampiyon, ay nakatay sa gold ng Cambodia na 7 beses na hawak ang titulo. Nakilala ito sa mga natatanging aroma, malambot na texture at lasa. Pinuri naman ni Agriculture Secretary Francisco Chularuel ang panalo ng Dinorado Rice, isang parangal na nagpapatunay ng husay at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino at mga rice scientists natin. Ito niya ay pagpapakita ng Pilipinas na hindi lamang isang rice importer, ngunit may kakayahang gumawa ng world-class, sustainable at export quality rice. Ang World's Best Rice Award ay bahagi ng taunang World Rice Conference. Inorganisa ito ng mga rice trader. Ginanap ngayong taon sa Phnom Penh mula November 7 hanggang November 9. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 4 sa layuning matutukan naman at ma-reduce ang child mortality sa BARM region. Pagsasabatas ng Children's Hospital ipinapanukala sa Bangsamoro Parliament. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa layuning mas mapangalagaan pa ang health issues ng mga bata sa BARM, isang panukalang batas ang ipinasa sa Bangsamoro Parliament para sa pagpapatayo ng Children's Hospital sa Cotabato City at sa iba pang panig ng BARM region. Ang Parliament Bill 397 na ipinasa ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo ay naglalayong masiguro na walang sinumang bata sa BARM, Moro, Lumadman at Kristiyano ang matanggihan sa panahong kailangan nila ng hospitalization. Sa sandaling maprobahan ang Bangsamoro
Children's Hospital. Ito ang pinakaunang government-run pediatric hospital sa rehiyon na tutulong na magre-reduce ng child mortality. Dahil sa ito'y exclusive lamang para sa mga bata, masisiguro manong magbigay o maibigay ang sapat na pangangailangan ng iba't ibang medical services tulad ng pediatric, neonatal, nutrition, partikular na ang immunization. Sa ilalim ng panukalang batas, ang Ministry of Health ang magtataguyod sa mga kinakailangang facilities, kabilang na ang pagpondo sa construction ng hospital at ang budget for the maintenance ay manggagaling naman umano sa Bangsamoro government sa magitan ng MOH. Magiging training hub din naman ito para sa mga health workers and medical practitioners sa rehiyon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. 36 na makalipas ang alas 4, inisa-isa ng Bureau of Customs sa mga paraan kung paano makikipagsabuatan ang ilang mga empleyado sa mga importer para makapagpuslit ng mamahaling sasakyan papasok ng bansa. Sa organizational meeting ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na may 3 paraan upang gawin ito tulad ng ginawa ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang mga luxury car. Una, sa pamamagitan ng pagbura sa IT system ang record ng import entry. Pangalawa, inililigaw sa ibang port ang certificate of payment upang mahirap na matrace. At ang pangatlo ay ang pagtamper sa x-ray image ng luxury car upang mapababa ang valuation at mapababa din siyempre ang babayaran. At dahil booking na ang racket na yan, sinabi ni Commissioner Nepomuceno na naglabas na sila ng show cause order laban sa ilang mga personnel ng kawanihan upang imbestigahan ang kanilang partisipasyon sa pagpasok ng mga sasakyan ng mga Diskaya. Booking na. Sa mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas, wag na ho tayong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ayan, ito hindi ka gagastos ng dolyar. Natulungan pa ninyo ang ating mga magsasaka. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planter material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but tastes and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana po naman ay ating tangkilikin, hindi lamang yung mga pabalik ng mga Pilipino, kundi pati na rin yung magbibigay ng regalo ngayong Pasko. Magandang umaga, Pilipinas! Nakasalalay sa political will at conviction ang pamahalaan ng pagdalo ni dating Congressman Saldi Co sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Reaksyon ito ni Professor Froilan Calidong, isang political analyst, sa ulat na hindi nasisipot si Co sa hearing ng committee dahil ito'y nasa Amerika at nagpapagamot. Ginawang halimbawa ni Calidong ang pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Digong Duterte para kaharapin ang kanyang kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Kinestyon ni Calidong ang pagkabigo ng pamahalang dalhin si Co sa bansa para sagutin ang mga kinasasangkutang kontrobersiya gayong nagawa ito noon sa kaso naman ng dating Pangulong Digong. It boils down to the political will and the conviction of the government. You remember nung pinadala natin sa The Hague yung dating Pangulo, may nagawa ba? Merong man nakapigil? Because all the instrumentalities and all the resources of the government during that time, ginamit nila and immediately napadala ang Pangulo, ang dating Pangulo sa The Hague. So, bakit hindi natin siya magawa at this moment? Why can't we bring Zaldico here? Why do we quote out to the idea of his doctor saying that he's sick? Now, anybody could make that kind of scapegoat. Pero if the government is really decisive, if we are really certain about what we want to achieve here, gagamitin at gagawin natin lahat ng ating makakaya para pabalikin siya rito. Because he is a very vital cog in this investigation. Without him, pilay itong investigation na to. Magandang umaga, Pilipinas! Maupay aga sa mga taga Borongan City. Magandang umaga din sa mga taga Palartagig City. At dyan ho sa mga suki natin sa Kinapawan, may buntag. Ingat ho kayo. Ay, sa mga taga New Jersey, USA, good morning.
At yun sa mga nakatutok dyan sa atin sa Canada, good morning din. 3 pang senador ang nire-rekomendang pakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Hindi naman muna tinukoy ng ICI kung sino ang 3 senador, pero bukod pa ito sa naunang 2 senador na inirekomendang makasuhan ng plunder at graft na sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Bagamat hindi pinangalanan ng 3 pang senador, una nang nakaladkad sa nasabing anomalyang pangalan ni Senators Francis Escudero, Nancy Binay at Mark Villar, diyan din si dating Senador Bong Revilla. Bukod na 3 senador, kasama rin ang ilang dating DPWH official at may 2 pang kongresistang pinakakasuhan. Kasama rito si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co at dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Sa executive order, may kapangyarihan ng komisyon na magrekomenda ng mga state witness o mga kasabwat krimen na pwedeng gamitin ng gobyerno laban sa mga sangkot sa anomalya. Patuloy naman ang pangangalap ng ebidensya ng Independent Commission for Infrastructure laban sa mga kontratistang sangkot sa flood control scandal. Itong pinahayag ni ICI Special Advisor at Investigator General Rodolfo Ansurin Jr. makaraang inspeksyonin ang ilang mga proyekto sa Bongo River sa Nueva Ecija, Ilocos Norte. Ayon kay Ansurin, nakikipag-ugnayan na sila sa DPWH para silipin ang lahat ng mga proyekto ng top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos upang matiyak na matibay ang mga ebidensya para sa case build-up. Iginit ni Ansurin na corner ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya ang mayorya ng flood control project sa Ilocos Norte. Ang tinitignan natin dito, gaya nito ngayon, may nakita tayo ng mga repair. So ibig sabihin, nagkaroon ng damage. So we are inspecting lahat ng mga projects dito ng mga Diskaya and yung 15 na contractors na pinangalanan po ng ating presidente during sa ulat sa bayan niya. Bibigyan ng full access ng Department of Public Works and Highways ang Independent Commission for Infrastructure sa lahat ng records ng ahensya kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Public Works Undersecretary Arthur Bisnar, alinsunod dito sa direktiba ni Secretary Vince Dizon na tiyaking may access ang ICI sa mga dokumento, hindi lamang sa central office kundi sa mga regional at mga district offices. Kabilinan po ni Secretary Vince ay bigyan ng full access ang ICI sa investigation na sinasagawa. Ang full access na ito po, hindi lang po sa central office, maging sa regional office po natin at saka mga district engineering offices. Ipinahig ito ni Bisnar kasunod nga na ginawang pag-inspeksyon ng DPWH at ng ICI sa ilang flood control project sa Ilocos Norte na hawak ng mag-asawang Diskaya. Una nang tiniyak ng ICI, sisilipin nila lahat ng mga proyekto ng top 15 contractors na nakaselyo ng bilyon-bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan. Nagsumite ng ikalimang referral sa Office of the Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure laban sa ilang dating mababatas at mga opisyal ng DPWH kaugnay ng flood control project sa Hagonoy, Bulacan. Kabilang na sa mga pinangalanan sina dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, kasama ang 6 na iba pang mga opisyal inirekomendang masampahan ng administrative charges dahil sa grave misconduct, gross dishonesty at iba pang paglabag sa Code of Conduct of Public Officials. Batay sa ulat ng ICI, nagkakahalaga ng 74 million pesos ang proyekto para sa riverbank protection infrastructure sa barangay Carillo, Hagonoy. Ngunit hindi kailanman ito itinayo at maging ang Google Historical at Aerial Images ay nagpapakitang walang anumang struktura sa lugar. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na flood control project sa Bintar, Ilocos Norte ang hindi ghost. Natuklasang nakatayo naman. Ito isa isinagawang inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga flood control project ng mga Diskaya at 15 pang mga kontraktor sa Ilocos Norte. Ayon kay ICI Special Advisor at Investigator General Rodolfo Ansurin Jr., kabilang sa mga proyektong ito ay matatagpuan sa Bongo River at Sinigpit Creek. Biniberipika rin ng grupo ang partikular na ng kanilang mga engineer kung nakasunod ba sa pamantayan ang mga naturang proyekto. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. Lalaking nagnakaw ng motorsiklo na aresto matapos maaksidente sa San Carlos City sa Pangasinan. Buti nga. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos siya kabasan at Chakamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kabuasan, Kuyang Angel. Nasa likod nga ng Rias na bakal ng San Carlos City Police Station ng isang lalaking mekaniko na residente ng barangay ni Baliw Norte, Bautista, Pangasinan matapos itong maaresto dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo. Batay sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Saldi Fuentes, bandang alas 5:10 ng hapon dumulog sa kanilang himpilan ng biktima na isang 37 anyos na ginang online seller at residente ng Sitio Mamalang, Barangay Malacañang, San Carlos City upang i-report ng kanyang motorsiklo na ipinarada niya sa harapan ng kanilang bahay na naiwan niya nakasaksak ang susi ng kanyang balikan. Wala na ang kanyang motorsiklo at ayon sa mga kapitbahay, sinakyan at itinakbo na ng suspect. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP kasama ang biktima at bandang alas 6 ng gabi na aksidente ang suspect sa kanyang pagtakas at naaresto ito. Naharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Republic Act 10883 o mas kilala sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas. 47 makalipas ang alas 4, binasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng ilang mga vlogger na may kwestiyon sa legalidad ng investigasyon ng Kamara de Representantes higil sa manoy papel ng mga paid trolls at content creators sa paglaganap ng fake news. Sa nasabing petisyon na ginit ng mga vloggers sa ang investigasyon ng Kamara ay layunin umanong patahimikin sila, kontrolin ang kanilang social media content na manoy nagdudulot ng chilling effect sa malalayang pamamahayag. Ginit naman ng Korte Suprema, hindi nilabag ng mga mambabata sa karapatan ng mga petitioner sa malayang pamamahayag at paghahayag na sa isinasagawang tri-committee hearings noong Pebrero. Hindi rin anila paglamag sa freedom of speech ang mga naturang vlogger ang investigasyon sa kanilang grupo bilang mga resource person sa pagdinig ng Kamara. Ang punto ng Korte Suprema, nais lamang mangalap ng impormasyon ang Kamara na magagamit sa pagbuo ng panukalang batas upang maiwasan ang paglaganap ng fake news at irresponsible posting nang hindi nananagot ang mga gumagawa ng ganitong klase ng pagpo-post. At nilalayon din ng investigasyon ay hindi upang parusahan ang sino mang nagpapakalat nito, kundi para makabuo ng mga polisiya laban dito. Maganda umaga, Pilipinas. Sinuportahan naman ni Senator Bongo bilang co-sponsor ang panukalang palawigin ang duration ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na kailangan para matugunan ang malalim na hamon sa educational system ng bansa. Binigyan din ni Senator Go na siya ring chairman ng Senate Committee on Youth ang kahalagahan ng patuloy na gawain ng EDCOM 2 para matukoy ang ugat ng educational crisis at magabayan ang mga policymakers sa pagbalangkas ng responsive solution. Nagpahayag ang senador ng buong suporta para sa extension. Iginiit na ang data-driven research at mga komprehensibong report ng komisyon ay nananatiling mahalaga sa paghubog ng mga legislative reforms na naglalayong mapabuti ang akses at kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kaso ng schistosomiasis na itala sa 16 na bayan ng Northern Samar. Isa sa apektadong bayan naglunsad na ng Prevention and Control Program. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag.
Isinagawa naman sa bayan ng Bubon, Northern Samar ang launching ng Schistosomiasis Prevention and Control Program bilang isa sa mga bayan apektado na nasabing sakit. Dahil mataas nga ang bilang ng schistosomiasis sa riyon, layunin naman ang launching na mapigilan ng pagkalat at pagtaas pa ng kaso. Apila ngayon ni Bubon Mayor Rene Celes para huwag isa walang bahala ang sakit at binigyan din ito ang kahalagahan ng information, education at counseling. Bahagi naman ang information dissemination ng local government units Bubon Northern Samar. Bawat barangay lalagyan ng tarpaulin nakasulat ang Schistosomiasis Awareness. Nakisa sa kampanya ng LGU Bubon laban sa schistosomiasis ang 18 barangay ng nasabing bayan na nagpahayag ng pagpapatupad sa mga dapat gawing hakbang sa kani-kanilang mga barangay. Hinikayat naman ngayon ni Bubon Municipal Health Officer Dr. Henry Novales ang pakikilahok sa Mass Drug Administration. Ayon sa Provincial Health Office, 16 na mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar ay itinuturing na schistosomiasis endemic municipalities. Ito ang mga bayan ng sa Allen, Lavisaris, Palapag, bayan ng Katarman. Kasama rin dito ang Lapinig, San Jose, Bubon, Lope de Vega, Las Navas, Katubig, Lawang, bayan ng San Roque, bayan ng Pambuhan, Mondragon, Gamay at Mapanas. Samantala, 11 naman ang itinuturing na schistosomiasis endemic barangay ng bayan ng Bubon, Northern Samar. Ito naman ay ang mga barangay ng Acerrida, Arellano, Balatbalod, Dangkalan, Jose Abad Santos, GP Laurel, Barangay Magsaysay, Quezon, Salvacion, Sumuroy at San Isidro. Ang schistosomiasis o snail fever ay uri ito ng sakit na nakukuha sa paglusong sa tubig kung saan nabubuhay ang tinatawag na parasitikong schistosoma. Kabilang sa dumalo sa launching ang Department of Health, Head of Offices ng Local Government Units ng Bubon, Sangguniang Bayan Bubon, DSWD at barangay officials. Pumirma ng commitment of support ang mga barangay officials bilang suporta sa mga programang ipapatupad laban sa nasabing sakit. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Umaga, Pilipinas! At sa mga nag-aabang kung nasan si Sherwin Alvaro, eto na! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ang tropang gwapo ni Sherwin Alvaro ay nasa Barangay 98, Grace Park, East Caloocan City. Mga taga Grace Park, abangan nyo dyan si Sherwin. Barangay 98, Grace Park, East Caloocan City. Mamimigay dyan si Sherwin ng pera at regalo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay responsible posting. Ayan, responsible posting, ibig sabihin, huwag kang nagpo-post ng fake news. Maganda umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi po kwento yung kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema. Ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system at responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya habang tayo natutulog, hindi lamang lumalakas ang ating immunity, nalalabanan din ito ang puyat, pagod at stress dahil
nagiging mahimbing ang ating tulog. Ayan ha, pero doon sa mga, lakasan nyo lang inyong sabi ng iba, teka, hirap ako gumising, kaya inom ng Ultimayo. Lakasan po ninyong inyong alarm. Ayan ha. Oo. Nang sa gayon magising kayo. Ang Ultimayo po ay, ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultimayo. Para po sa karagdagang impormasyon, baka may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. 0931-033-2871. Ang Ultimayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang Ultimayo po ay available sa Mercury Drug, Mesco Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultimayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala ang Ultimayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Motorsiklo nakaparada, sinunog ng 21 anyos na estudyante. Ayun, arestado yung suspect sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Gumilang, RH37. Danny, good morning. Naharap ngayon sa kasong arson ang isang 21 anyos na estudyante. Matapos silaban, sunugin nito ang nakaparadang motorsiklo sa Ipil Street, Barangay Mountain View, Maribeles, Bataan. Sa ulat, naganap ang panununog ng estudyante alas 10 ng gabi. Sa inisyal na investigasyon, base na rin sa salaysay ng saksi at may-ari ng motorsiklo, namataan umano ng biktima ang suspect na naglalakad sa karsada nang walang suot na pangitas na may hawak itong bote ng alak at tila lasing. Tumungo umano ang suspect sa bakuran kung saan nakaparadang motorsiklo ng biktima na isang itim na Honda TMX 125 na may plakang 741XJF. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng saksi ang suspect na itinulak ang motorsiklo palayo mula sa bakuran at agad itong sinilaban bago tumakas. Ilang saglit matapos ang insidente, nagkaroon ng maliit na pagsabog. Dahilan upang rumesponde ang mga tauhan ng Maribeles Bureau of Fire Protection upang apulahin ang apoy. Agad namang humingi ng tulong ang mga residente sa Maribeles MPS na nagresulta sa mabilis na pagkakaresto ng suspect. Ayon sa biktima, tinatayang nasa 58,100 ang halaga ng nasunog na motorsiklo. Danny Gumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun. Nilagay na naman kasi sa bumbunan ng alak, hindi sa lalamunan at yan. Maganda umaga, Pilipinas! Nung malasing, tukaki na mag-isip pa. Pakikiramay naman mula sa mga senador bumuhos para sa pamilya ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Detalye ng balita mula kay Raymond Dudpa sa RH28. Raymond, good morning. Agad na bumuhos ang pakikiramay mula sa mga senador sa pagpanaw ni dating Senate President at ngayon ay Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ito ay matapos kumpirmahin ng kanyang pamilya na pumanaw na si kung tawagin si Manong Johnny kahapon ng hapon. Sa official record ay 101 years old na si Manong Johnny, ngunit may record umunong nakita ang kanyang anak mula sa Cagayan na siya ay 103 years old na. Sabi ni Senate President Tito Soto, iaalok nila sa pamilya na magkaroon ng necrological service sa Senado para kay Enrile. Narito si SP Tito Soto. Yung tradition kasi is we leave it to the family. Kung ano ang gusto nila, pag gusto nila necrological services, usually we will offer. Hindi naman makalimutan ni Senador J.B. Ejercito ang mga aral na kanyang natutunan kay Senador Enrile, lalo na't sila ay magkatabi ng upuan nang una siyang dumating sa Senado. Siyempre, I learned a lot from his wisdom, knowledge, mga advices niya. Hindi ko makakalimutan. I will always cherish those moments na siyempre baguhan ako. Siyempre, Senado ito, ibang level, you fight. So, yung advices niya and mga tinuturo niya sa atin during that time really helped me a lot also during my first term in the Senate. So, my seatmate, my Manong Johnny, I will never forget.
Itinuring naman ni Senador Lito Lapid na isang alamat si Enrile sa larangan ng paglilingkod sa bayan. Sabi ni Lapid, ang kanyang mga ambag sa bansa ay sumaklaw sa iba't ibang dekada at administrasyon. Hindi naman makalimutan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri ang sipag at matalas na pag-iisip ni Enrile. Hindi rin umano ito madamot sa oras na ibinigay sa mga baguhang senador na humihingi ng payo at paggabay mula sa kanya. Para naman kay Senador Jingo Estrada, hindi lang siya nawalan ng kasamahan, kundi nawalan din ng isa pang ama. Nagpahatid din ng pakikiramay sa pamilya ni Enrile sina Senador Kiko Pangilinan, Chis Escudero, Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian at DepEd Secretary Sunny Angara. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Nakikiramay din tayo sa pamilya Enrile. Ha? Pero birthday ngayon, advance happy 36, hindi pala birthday. Advance happy 36 wedding anniversary to Mr. Nelson Reyes and Mrs. Joy Reyes. Ang pagbati daw ay mula sa inyong mabait na manugang na si Gerby Santos ng Bataan. Maya pa makikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga din sa ating kaibigang si David Oro. Maganda umaga, Pilipinas! Sino to? Si Mike. Sino may birthday? Mike Lumaban? Birthday ni Mike, ha? Okay. Sige, bago natin batiin pa ng happy birthday, alam ba ninyo na pagka may kaibigan ho pala tayo, ay nga, si Mike Lumaban at saka Mar Urbano, birthday pala ngayon, ha? Parandam. Wala. Ganun talagang buhay. That's life. Ayan, ha? Happy birthday, Mike Lumaban. Ayan, ha? Isang makabagong pag-aaral ang nagpapatunay na ang matatag na social connection ay hindi lamang nagpapasaya, kundi maaaring magpabagal sa pagtanda ng cellular level. Yun, ha? Kaya dapat talaga marami tayong friends. Sa pag-aaral ng mga scientifico, ang mga taong may matibay na relasyon sa pamilya, kaibigan o komunidad ay may mas mahabang telomeres. Ito po yung tinatawag na protective cap sa chromosome na unti-unting umiikli habang tayo po ay tumatanda. Ang mas mahabang telomeres ay nauugnay sa mabagal na pagtanda ng mga selula, mas malakas na resistensya at mas mababang panganib ng mga sakit na dulot naman ng pagtanda. Ayon pa sa mga eksperto, ang pakikisalamuha at pagkakaroon ng emosyonal na suporta ay nakababawas ng stress, nagpapababa sa inflammation, nagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan, mga salik na may malaking papel kung gaano kabilis tumanda ang ating selula. Binigyan din sa pag-aaral na ang pamumuhunan ng oras sa relasyon ay kasing halaga ng pag-ehersisyo at tamang pagkain para sa mahabang buhay. Maging ang mga simpleng gawi tulad ng lingguhang pagkikita, pagbabahagi ng pinaglilibangan, at saka yung heart-to-heart talks ay nakatutulong upang manatiling bata at masigla ang ating katawan. Ipinapakita ng naturang research ang katotohanan na ang pagtanda ay hindi lamang nakasalalay sa genetics o lifestyle, kundi pati na rin sa taong pinipili nating makasama. Ayun. Kaya pala si Captain Joey, ang talagang laging kasama nito ay mga bagets. Maganda umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.
Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras para kay Jose Ramon Nulod na nakikinig sa kanya sa sakyan habang nandyan po sa New Jersey. Sa USA, ha? Iba na talagang technology ngayon, ano ha? Magandang umaga po sa mga taga New Jersey, ha? At dan sa mga nakatutok sa atin sa Kabugao Point, sa Capiz, Maimbuntag, at sa mga suki natin dyan sa Asanggan, Pangasinan. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna. Andyan na ba nasa linya na pala natin si Sir Brian. Oo, kanina ko pa napapansin, parang kamot ng kamot si Sir Brian. Oo. Maganda. Kasama na natin ngayon si Brian Posadas. Alam mo ninyo, isa sa mga napapansin natin habang tayo nagkakaedad, Ako kasi malapit na ako mabot din ng Golden Age, ang tawag dito, parang nangangati yung katawan mo, alamin nga muna natin mula po kay Sir Brian. Is it something is it because of tawag diyan genetics o dahil po sa wear and tear ng ating skin? Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig at nanonood sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas. Alam, bilib ako sa iyo, kahit na 10 oras ng umaga katawagan, fresh na fresh ka. Cool na yan, ha? Anong secret? Yung iniinom ko. Naka-filter yata ang camera mo eh. Hindi, wala yan. Wala ba? May background. May background. Oo. Alam naman tayo, pareho tayong gwapo ko. Okay. So, maganda yung rahit. Anyway, Sir Brian, bakit nga? Sintomas ba ng isang karamdaman yung labis na pangangati ng katawan? Okay, so ang pangangati ng katawan, lalo na sa mga senior citizen, meron siyang natural causes, meaning as they age, as we age, natural na nagkakaroon ng pangangati. Papaliwanag natin later. Meron ding medical causes. Totoo yon, pwedeng sanhi ng isang sakit na nila. Meron ding environmental at lifestyle na triggers naman na kung bakit nagkakaroon ng pangangati. So puntahan natin yung natural na causes. Number one, habang tumatanda kasi yung tao, nagkakaroon ng pagbaba ng oil production. Yung sebaceous gland niya, nagle-lessen yung production ng oil. So dahil nagle-lessen yung production ng oil, nagkakaroon ng pagkatuyo, nagda-dry yung skin natin. So normal kasi yun, nagiging less active. Then yung napoproduce na oil, mas konti, mas nagiging dry. Dahil mas nagiging dry, nawawala yung natural na lubrication ng balat natin. Madali siyang matuyo, mag-crack, kaya siya nangangati. Sa mga kababaihan na nagkakaedad, nagiging less din yung production ng estrogen, which normally nagsistimulate ng oil production natin. So pag tumatanda tayo, normal na mangyari yan. So isa pa sa posibleng dahilan, isa sa mga dahilan pa na natural, habang nagkakaedad, naturally nagiging thinner yung skin. Bakit nagiging mas thinner yung skin, yung epidermis natin, yung outer layer? Kasi naglulus yung collagen natin and yung elastin. Habang nagkakaedad tayo, nagsisimula yan around late 40s hanggang sa pag-edad natin, yearly bumababa yung collagen production natin. Ang collagen kasi is a structural protein that helps in your skin, in your cells, and also yung elasticity niya. So yung dermis naman, which gives the skin its thickness and structure, nagsishrink
tuloy, no? Numinipis yung balat mo, mas nagiging delicate siya, mas madali siyang ma-irritate, kaya nagkakaroon ng pangangate, no? Yung manipis kasi na skin, mas mabilis ma-expose yung nerve endings natin, kaya nagkakaroon ng ganon. Ang isa pang natural na cause as we age, no? Yung young skin's dead cells, no? Yung mga bata, no? Yung dead cells natin, napapalitan yan every 28 days. Pero pag nagkakaedad ka na, nagiging 45 to 60 days to renew. So dahil mas mabagal yung turnover ng dead skin cells mo, nagbi-build up yung dead skin mo, making the surface rough, dry, and itchy. Kaya nangangate. So, normal siya as you age kung hindi tama yung mga supplements din natin, no? Tsaka yung pagtulong natin sa katawan at yung mga practices. Now, nabanggit natin mabilis kung Angel yung medical causes. Diabetes. No? Pag may diabetes ang pasyente, isa sa mga sign na mataas ang diabetes, sugar mo, pag high ang blood sugar mo, nagkakos yan ng nerve irritation, may poor circulation ka. So pag nangyari yan, dry and damage yung nerves mo. So chronic itch. Especially sa diabetic, mapapansin niyo yan sa lower legs. No, doon mas matindi yung pangangate pag diabetic. Lower ano? Kasi yung nerve, lower legs. So mas isa lower legs natin. Binte. O hika? Yan. Binte. Sa mga binte natin, dyan na mas mabilis yung, mas marami pangangate dahil nga poor yung circulation, hindi nakakabalik agad yung dugo. And then the skin becomes prone to infection, immunocompromised kasi ang mga diabetic. No? So nagwo-worsen yung itching natin. Ang may kidney disease, no? Pagka may kidney disease yung pasyente, nagwi-weaken yung kidney, nagbi-build up yung toxin sa blood, nai-irritate yung skin and nerve endings natin. Kaya posibleng simptomas din yan. Even for liver, no, when bile, no, does not flow properly, may bile kasi yan na acid na na-accumulate sa skin. Pag may problem sa thyroid, pag may anemia, mabilis yan, nagkukos din even, lalo na yung mga may eczema, psoriasis, fungal infections, yung mga yan, nagkukos yan ng pangangate. So, kailangan, pag talagang chronic yung pangangatin lahat, for senior citizens, as you age, kailangan regular yung check-up mo para makita natin kung medical ba yung condition. Otherwise, meron pa rin naman pangangate, pero natural yung cause na as you age. So, what you need is to do something else. Dead skin daw sa English, pagka medyo well-off. Pero pagka hindi mayaman, libag. Kasi nagtataka sila. Hindi naman maganda pakinggan. Hindi naman ako lumalabas ng bahay pero nagkakalibag ako. Di ba? Dead skin. Ayan. Sabi naman iba, habang tumatanda daw kasi, yung iba, bihira ng maligo. Oo, nababawasan yung pagligo. Wala naman sigurong kinalaman yun, no? Hindi, Kong Angel, meron lang environmental lifestyle factors. Halimbawa, kasi di ba madalas yung gusto natin mainit yung tubig pag naliligo? Pagka hot showers lagi, no? Yung strip ng natural oil natin, na-i-strip off. No? Pag mainit, yung gamit sa paliligo, yung sobrang yung mainit talaga, dapat maligam-gam lang. So, kasi nagda-dry yan, nakakakos ng dryness. Tapos yung iba, sobra-sobra kasing gamit ng sabon. No, dapat yung sabon natin usually with moisturizer. So, hindi yung paliligo na, hindi paliligo. It's more of sobra-sobrang paliligo nung iba, di ba? Parang ilang beses naliligo sa isang araw, tapos malakas yung soap na gamit, nagkakos din yan ng damage sa skin barrier. So, masyadong mabango, mga antibacterial agents natin. Naalala nyo nung panahon ng pandemic, lagi tayong gumagamit ng alcohol, nagdadry yung skin natin. Nasisira kasi yung skin barrier. Kaya yung iba may moisturizer, no? Cold weather also, pag malamig yung panahon, napupull yung moisture from the skin natin. Low water intake din ng senior citizen, minsan mabagal, hindi masyado maraming uminom. Yan, yung mga bagay niyan. Tsaka synthetic na clothing. Yung mga maiinit na damit, natatrap yung heat and sweat, nagka-cause ng irritation and fungal growth. So meron pa ring factor yung paliligo, pero hindi sa hindi paliligo, kundi sa sobra-sobrang paliligo. Sa hindi paliligo naman, ang ano yon, bacteria yun. Baka masyado ng marumi, kaya ka nangangate. Ayan ha. And then, tsaka sabi nga pala, Sir Brian, di ba, pagka maliligo ka, wag naman masyadong matagal pala. Okay na yung iba, maligo kalahating araw eh.
Di ba? Busit na yung susunod sa'yo, di ba? Gano'ng katagal ang ideal na paliligo? 5 minutes? Well, yung wala namang defined na length of paliligo, pero ang sinasabi, huwag masyadong matagal kasi nga mas na-expose ka doon sa loob. Tapos sobrang paggamit ng kung ano-ano sa skin can also cause problem. Makakatulong ang Ultaflex doon sa sa panunuyo ng balat? Kong Angel. So, ang Ultaflex kasi, it's more of the hydrolyzed marine collagen. So, balik ako lang sa showers, no? Walang eksakto, pero wag naman sobrang 10 minutes. No? Kasi natumumove yung natural oil natin. So, balikan natin, paano nagiging beneficial ang isang collagen drink, no? Especially yung hydrolyzed marine collagen, lalo na pag nagkakaedad na yung mga listeners natin, no? As you reach around age of 40, it's best to take a hydrolyzed marine collagen for your daily supplementation. Kagaya na nabanggit ko kanina, 1% to 1.5% every year of your collagen decreases. So, ibig sabihin, kailangan ng supplementation. May mga iba't ibang klase ng collagen sa merkado. Yung bovine collagen, mas malalaki yung peptides niya, meaning mas mahirap yung absorption, mas heavy on your kidney. Yung hydrolyzed marine collagen, mas maliliit yung particles, mas maganda yung absorption, kaya mas maganda at mas effective. So, kung yung drink kagaya ng Ultaflex has hydrolyzed marine collagen, it helps na maging mas marami yung collagen sa katawan mo and mas maging absorb. So ang nangyayari, because of good collagen content, hindi ba sa nagtitin yung balat mo, hindi ba sa ninipis, na maintain niya yung skin hydration because collagen is a structural protein. Nagkakaroon din siya ng better barrier strength and micro-crack repair. So mga maliliit na cracks dyan sa katawan natin, because a hydrolyzed marine collagen is a structural protein, it helps repair it. Again, nabanggit natin kanina, it's gentler for your senior citizens because it has smaller molecular weight. Mas okay for your kidney. That's why we recommend that, no? And ang lagi natin sinasabi, lagi naman tayo mga Pilipino, mga coffee drinkers na rin naman tayo. So, instead of just taking an ordinary coffee, what we recommend is really take something that is what we say a beneficial coffee, Na habang umiinom ka ng kape mo, meron kang tinitake na hydrolyzed marine collagen na tama yung quantity, tama yung quality sa kung ano yung kailangan natin para maganda na pampagising, pampaganda ng balat, skin elasticity, hindi basta tatanda, Kaya, parang bata ako tignan. Tsaka yan yung nakakatulong. Plus, definitely, your hydrolyzed marine collagen helps in your joints, So, para maiwasan yung sakit ng kasukasuan kasi it also repairs your cartilage. So, just instead of just taking any other ordinary coffee, make it a beneficial coffee that helps your skin and that helps your joints. Kung Angel, mabilis lang din. Yung masyadong malakas na kape din kasi can also have an effect on your skin. So, kaya yung malakas na kape, purong kape, it might it's also causing some problems with your skin. So let's use a beneficial coffee. Kaya kinakailangan calibrated, pati yung sugar, di ba? Healthy siya, pati yung sugar. Yes, and ang Ultaflex is stevia, so very okay siya. Ayan, kaya lang hindi pa ho available sa mga butika. Ayan. Pero meron na sa Lazada, Shopee at TikTok. Kailan ba pupunta sa mga butika yan kasi? We're working on it for 2 chain drugstores. So hopefully within this year, Pero sa ngayon, magpabili muna sila sa Lazada, sa Shopee. Pwede naman 'yan. Okay. Maraming salamat, Sir Brian, at para ho doon sa mga kumakati ang inyong nagkakaroon kayo ng skin itchiness, habang nagkakaedad na, wag lang daw po masyadong mainit ang shower. Yung pala yun, isa pala yun sa mga dahilan. Wag niyo ikatuwiran na hindi ako naliligo, Hindi totoo yun. Isang kaibigan ko nga, 7 times kung maligo, Sir Brian 7 times. Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi, once a day. Per week pala. Mahirap kung 30 times plus per month. Sir Brian, maraming salamat. Magandang umaga. Thank you for joining us. Thank you, everyone. Si Brian Posada, Santiago Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko!
dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! May butag sa mga taga-CDO, mga taga-Cagayan de Oro, Oxygen Marie, good morning. Ito na si Sherwin Alparo, dyan po naman sa Grange Park, Caloocan City. Sherwin. Yes, magandang umaga, Kuya Angel. At huling-huling nga natin ito si nanay na nakatune in sa Mayagilin. Itong kanya nga pinakikinggan na napakalakas pagdating namin dito sa area ng 10th Avenue sa may Grace Park East sa Caloocan, talagang tutok na tutok sa DZRH. Nanay, pangalan niyo po? Gonya Valencerina po. Ano? Gonya? Gonya? Palayo po. Gonya po. Gonya din. Donya. Gregonia po. Donya. Gregonia. Donya. Ha? Parang galing sa kalendaryo. Donya? Gonya? Gregonia yung kanyang Gregonia. Pinahirapan naman kayo masyado. Pwede ng Gregoria Bakit Gregonia pa talaga, Nay? Yun po ang ng mga nanay mo. Passion ng araw. Oo. Di hindi kayo nahirapan hindi kayo nung nag-aaral kayo, yung hirap. Hindi po, mabilis lang po. Bilis lang. Oo. Baka naman tagahangahon. Sherwin, siguro descendant sila ni Apolinario Mabini. Kasi, di ba si Gregoria Mabini? Hindi, Gregoria Silang yun. Gregoria Jesus yun. Kuya Angel. Ang aga-aga, nililito mo ko. Sige. Bigyan mo na yung premyo. Nanay Gonya, ilang taon kayo nagsimula kayo makinig ng radyo? Ay, simula nung bata pa ako. Talagang sila. Sinong inabutan nyo nun, Nay? Na nag-uumpisa kayo makinig ng radyo? Si Hilbersil? Bonifacio, ganyan. Hindi. Basta pagkatanda ko na rin, ganyan. Kung probinsya? Cagayan Valley po. Kaya pala, Cagayan Valley. Napintas! Napintas si nanay. Kababayan ni Enrile. Oo. Enrile po, kababayan ko. Oo. Ilang taon na si nanay? Nay, ilang taon na ho? 77 po. Ha? Oo, 77. Pero kapag tinig mo siya, parang 76 lang. Di ba? Nanay, oo. Batang-bata. Yan ha. At dahil nahuli naman kayo nakatune in sa DZRH, eto meron kayong 1,000 pesos. Yan, para sa inyo. Pangdagdag ko sa puhunan ko. Yan naman, dagdag kagad sa puhunan yung kanyang iniisip. Pero eto, mas magkakaroon pa kayo ng puhunan dahil mapapagtan nyo ng inyong radyo ng mini component kapag nasagot nyo yung ating word of the day. Ano po yung ating word of the day? Responsible posting po. Talaga naman, ang talas pa ng memorya. Di ba? Angelo yan Sir Angelo. Ang announcer natin. Oo, kita mo. Memorize pa talaga. Dahil paborito mo si Sir Angelo, ito meron kang DZRH mini component. Dahil nakuha may ating word of the day. At DZRH Culture Buena basket para sa inyo po yan. Maraming salamat po, Sir Angelo. Opo. Jose Aguina. Nay. Opo, thank you. Mga kababayan sa Cagayan. Yung lahat na nabaha dyan sa Cagayan. Tuloy-tuloy lang ang buhay natin. Darating lang oras, ating Panginoon ang magpapala sa atin. Ayun. Kita mo naman si nanay. Thank you, Nay. Salamat po. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na kitumutok sa DZRH, walking na sa sunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH number 2, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin.
23 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kung may mga importanteng lakad tayo ngayon, magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reach book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Paano daw kayo uminom ng tubig? Nakatayo, nakaupo? Ha? Alam ba ninyo na mas effective palang uminom ng tubig kapag kayo'y nakaupo? Ang tubig daw ko, habang tayo nakaupo, habang umiinom tayo, nakatutulong para yung mga nutrients makaabot sa ating brain. At ma-enhance po ang function ng ating brain kaysa kung umiinom tayo ng nakatayo. Dahil habang umiinom daw tayo nakatayo, nai-stress po ang ating heart at ang ating lungs. Ayan ha. So pag uminom kayo ng tubig, dapat nakaupo, hindi yung nakatayo. Huwag ding nakatuwad. Piloso po ka rin, ha? Ikaw talaga, iinom ka nakatuwad. Paano mo namang may straw. Magandang umaga, Pilipinas! Sige, pagpatuloy mo lang yung kalokohan mong yan, ha? 5:25. Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ambassador Harry Amping, good morning. 5:30 na po. Magandang umaga din kay Dr. Jessica D. Dr. Jessica, ikaw ba may Ideal Vision Shop na rin dyan sa SM Xiamen? Magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza. Ma'am Senny, good morning. Siyempre, Justice Sinergito ng Sandigan Bayan. Alam ko, busy kayo ngayon. Dami pinapahal na kaso sa inyo, ha? At kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Good morning. Justice Raul Villanueva, Ma'am Sally, good morning. At saka siyempre kay Justice Alexander Gesmundo. Good morning sa mga suki ho natin. Mamalengke nga muna tayo kay si Edwin Duque, nandyan sa Caloocan, sa Bonifacio Market. Hala, bumaba na? Buti naman. Bumaba na daw po ang presyo ng gulay at saka ng karne. May buntag ni Edwin. May buntag, Kuya Jel. Biglang bumaba kayo yung presyo nitong mga gulay maliban sa ampalaya, Kuya Jel, na nanatiling 200 yung kilo ng ampalaya. Pero itong kalabasa, back to 50 pesos. Mula sa 100 yung kilo nito. Ito yung malilit na kalabasa, Kuya Jel. Pero yung medyo malalaki, ito yung 80 pesos, 20 at 50 yung binaba nito ngayong umaga. Yung kamatis na 200, naging 160 na lang ngayong umaga. Yung laboros, Kuya Jel, ay sa dating 160 kahapon, 100 pesos ngayong umaga. Yung talong ay nanatili namang 160. Ang luya, ito yung matastas pa rin ang luya dahil sa 200 pesos pa rin bawat kilo. Habang itong sibuyas ay 270. Ang mapapansin natin, yung mga gulay na lamang lupa, yung galing sila ng gubat, ito yung medyo matastas pa rin dahil sa epekto ng bagyo. Ang repolyo, from 180 pesos, meron din 50 pesos. Ang carrots, from 200, ngayon ay 160 pesos bawat kilo. At yung magandang klase ay 180. Ang siling labuyo, Kuya Jel, halos bumaba ng 300. Nasa 500 pesos mula sa dating 800 kahapon. Habang ang siling panigang, 100 ang ibinaba nito mula sa 500 to 400 pesos. Habang itong siling bakopa o beekeeper mula sa 480 ay 400 pesos ngayong umaga. Bumaba rin itong pechay bagyo ng 80 mula sa dating 100. Ganun din ang pechay Tagalog. Ang patatas, ito naman yung medyo matas kunti, 160 pesos pa rin. Ganun din ang kalamansi. Ang bagyo beans mula sa 300, ngayon ay 270 pesos. Broccoli imported ay
Ito yung 300 pesos. Yung sa atin naman, medyo mura-mura, 260 pesos bawat kilo. Piling 1,000 pesos naman yung imported na kechay, habang yung local ay 190 pesos. Ang sitaw, ito naman yung mas tumaas ngayon, mula sa 120 Gel, ay pumalo siya ng 200 pesos ngayong umaga. Sa presyo naman ng karne at ng manok, nasa 180 itong kilo ng manok. Halos ang laki na binaba. Ang baboy, 360. Ang pork chop, 360. Yung giniling, 350. Habang itong pata, uran at ulihan ay 320. Ang lepo naman ay 360 pesos. Halos 40 yung ikumpara doon sa dating presyo na ibinaba ngayong umaga. Hindi na ba nagbago ang presyo ng kambing na natiling 500? 450 ang kilo ng baka. Ang presyo ng bangos, ito, 100 pesos kung hindi lang ibinaba ngayong umaga. Mula sa dating 320, ngayon ay 220. Yung malilit naman ay 160 pesos bawat kilo. Ang tilapia, natiling 130 yung galing Bulacan at 150 to 160 naman yung galing naman ng Batangas. Hindi nagbago, ibang presyo ng mga isda, ganoon din ibang presyo ng mga gulay. Ang presyo ng bigas, wala 40 hanggang 80 pinakabataas, at ang malagkit, meron 50, 80 o 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan, the price monitoring report mula rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, RX-23. Edwin Dugan nagulat sa Visares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edwin. Alam ba ninyo na ang pagkain pala ng itlog nakatutulong ho para ma-boost ang inyong brain power? Ha? Kaya doon sa mga nag-aaral dyan, itlog, egg fuels your brain, boost your memory and protect against decline ng brain. Ayon sa mga pag-aaral, may 47% na low risk na magde-develop ng Alzheimer's disease kapag kumakain ka ng itlog. Ayon po sa mga scientists, ang sikreto daw po ay dahil sa choline, a vital nutrient found in egg yolk, na sumusuporta sa production ng acetylcholine, a neurotransmitter essential for learning and memory. Ayun. Kaya mali yung sinasabing huwag ka nakakain ng itlog pagka mag-i-exam ka, baka itlog ang maging score mo. Hindi ba yung ginasabi nila na nag-aaral? Mali pala yun. Dapat pala kumakain ka ng itlog dahil binuboost nito ang function ng utak mo. Eggs also provide key antioxidants which protect neurons from oxidative stress and inflammation. Kaya para ho sa mga kababayan natin, mga nag-aaral, dalasan natin ang pagkain ng itlog. Regardless kung paano ho niluto yan, di ba? Pero pinakamaganda pa rin daw ho, pinakamainam na luto pa rin ng itlog yung nilaga. Kasi wala siyang wala siyang mantika. Inihaw na itlog. Maganda umaga, Pilipinas! Paano mo naman naiihawin yung itlog ng butike? Tsaka itlog ng Kayo talaga, wala na nga kayo maiambag na maganda sa umaga kung ano-ano pang masinisenyas nyo dyan, sige. Para kayong Ay, ito, ha. Di ba bago yung commissioner ng BIR, si Charles Mendoza. Ayan. Commissioner, congratulations, magandang umaga. Gusto lang ho namin ipaalam sa inyo na mismong ho yung mga empleyado ho ng BIR ang nire-recommenda, i-audit na daw ho ninyo yung mga inisyo ng mga LOA, yung Letter of Authority, paki-audit ho ninyo at doon ho yung matitrace kung sino ho yung mga nagsamantala, habang hinahabol yung pong fake receipts. Para magkaalaman kung sino-sino nga bang kumita dyan po sa mga ghost collections na yan. Bilyon din ho pala ang nawala sa kaban ng bayan dahil po sa mga mandrambong, sa mga nang hold up ng koleksyon ng fake receipts. Maganda
Umaga Pilipinas. Yun, inventory daw po. Mag-inventory daw po kayo ng mga LOA na inisyu doon sa Run Against Fake Transaction. Yun, ha? Nang sa gayon, matukoy ho natin kung sino yung mga dapat na managot. Tsaka nagtataka sila, ha? Bakit daw ho yung mga docket, yung mga dokumento para ho doon sa mga kumpanyang sangkot sa flood control, inilalabas para maareglo sa labas. Yan, yan yung mga dapat ho ninyong ma-check. Nang sa ngayon mapanagot ho itong mga dapat na managot. Kasi isa sa mga regular na bisita ngayon ng mga kontraktor, yung mga taga BIR. Dati mga taga NBI lang at saka taga CIDG. Aba, ngayon na rin meron na ring mga taga BIR. Ayan, ha. Magandang umaga sa ating mga suki dyan sa BIR, ha. Magandang umaga Pilipinas. Kumustahin ka na rin si Attorney Pilapil. Attorney Pilapil, how are you today? 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, magandang umaga kay Asek Cecil Bangkat Santos na nandyan pa rin sa France, ha? Nag-i-enjoy sa France si Asek Cecil, ha? Enjoy ka lang dyan, Asek, pero pag uwi nyo ng Pilipinas, huwag kang magpasalubong na imported, ha? Meron tayong tangerine chocolate dito. Gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na available na ngayon sa market. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Kaya sa mga nag-iisip ng pangregalo ngayong Pasko, nandyan po ang tangerine chocolate. Aabot naman sa 200,000 ang mga manggagawa sa construction industry na magpapaskong tuyo dahil sa epekto ng kanilang sa kanilang trabaho ng issue ng flood control scandal. Sa harap ito ng investigasyon sa manumalyang flood control project sa bansa, kung saan ilan sa mga proyekto at mga kumpanya ng mga kontratistang nasasangkot ang ipinatigil ang operasyon o kaya ipinasara. Papanayam ng DCRH, sinabi ni Attorney Sunny Matula, Presidente ng Federation of Pre-Workers, ilan sa mga magagawang kasapi ng National Union of Building and Woodworkers International ang apektado at naghahanap na ngayon ng ibang trabaho. Sa kasalukuyan kasi meron tayong about 10% ng ating workforce ay nasa construction at yung September yung September statistics ng ating PSA ay about mga 200,000 ata yung mga taong naapektuhan o nawawalan ng trabaho sa construction. Samantala, binigyan din naman ni Senator Go ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga matatanda na tinatawag niyang bahagi ng kulturang Pilipino. Ginawa ni Senator Go ang pahayag ng talakayin ng sesyon sa plenaryo ng Senado ang Philippine Geriatric Center Bill o PGC Bill na kasama sa kanyang mga isinusulong. Ayon kay Senator Go bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Health, at isa sa mga author ng naturang panukala, suportado niya ang panukala batas na nagtatatag ng Philippine Geriatric Center sa bansa. Ito ay dahil sa kilalang mga Pilipino bilang family-oriented at nasa kultura natin ang pag-aalaga sa mga nakatatanda. Sa ilalim ng Senate Bill 1302 o yung Philippine Geriatric Center Act, magkakaroon ng dedicated tertiary specialty hospital sa mga matatanda at sa aging population sa ilalim ng direct control at supervision ng Department of Health.
Nagparamdam sa social media si Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap ng pagiging absent nito sa mga nagdaang sesyon sa Senado. Sa dalawang magkahiwalay na post sa Facebook, ibinahagi ng senador ang kanyang larawan na may hawak na Santo Niño. At isa pang litrato kasama naman si Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church sa Cebu. Kalakip dito ang caption kung saan pinasasalamatan ni Senator Bato si Father Ubod na niya'y nagsilbi niyang spiritual advisor sa gitna ng kinakaharap na issue. 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Inagapan na ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang posibilidad ng pagpapalpad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Kasunod dito nang isiniwalat ni Ombudsman Boying Rimulya na meron na umanong arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato. Sa isinamiteng manifestation, ang abogado ng senador na si Attorney Israelito Torion, humihiling ang senador ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Ito'y para pigilan ng mga otoridad na ipatupad ang umano'y arrest warrant, red notice o surrender request laban sa senador. Humiling din ang kampo ni Bato na utusan ng Korte Suprema, ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs na magsumite ng pahayag para kumpirmahin kung meron na nga bang arrest warrant. Umapil rin ito sa Korte Suprema na hingin kay Ombudsman Boying Rimulya ang kopya ng nasabing arrest warrant para malaman kung paano, kanino at kailan ito nakuha. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Frederick Bida bilang Acting Secretary ng Department of Justice. Naging DOJ Officer in Charge si Bida matapos ang paghirang naman kay dating Justice Secretary Boying Rimulya bilang Ombudsman noong Oktubre. Si Bida ay nagsilbing Assistant Secretary sa ilalim ng liderato ni Rimulya sa Department of Justice. Kalaunan nga ay na-promote bilang Undersecretary at ngayon ay itinalagang Acting Secretary. Bago pumasok sa DOJ, nagsilbi si Bida bilang alkalde ng Mendez, Cavite sa 3 magkakasunod na termino mula 2013 hanggang 2022. Maganda umaga, Pilipinas! ICI posibleng gamitin ang kapangyarihan na magrekomenda ng state witness sa flood control scandal. Detalye ng balita mula kay RH15, Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Posibleng gamitin ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang kapangyarihan na magrekomenda ng state witness kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay ICI Chairman Andy Reyes, pag-aaralan nila itong maigi pero no comment ang sagot niya ng tanungin kung may napipisil na silang irekomenda sa Witness Protection Program. Pakinggan natin. Yes, we'll be using that. We will see if we will be recommending. Maybe, yes. No comment on that. I'll be telegraphed, yeah. Kumpiyansa naman ng chairman na matibay yung mga batayan o ebidensya sa 5 referral na isinumite ng Independent Commission sa Ombudsman. Idiniin niyang kaisahan ng komisyon ang Komisyon ng Sambayanang Pilipino sa krusyada laban sa korupsyon. Bagamat ang mandato lamang daw nila ay kumalap ng datos at mga ebidensya, gagawin ng komisyon ang kanilang makakaya upang matulungan ng Ombudsman na siyang nagsasampa ng mga asunto. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, dayuhang boyfriend ng aktres na si Denine Lustre. Hala, dawit sa illegal na shoreline construction sa Siargao Island. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Unti-unti na umanong nasisira ang dalampasigan ng Siargao Island dahil sa illegal na pagtatayo ng mga struktura sa protected coastline ng isa sa tumusong tourist attraction sa bansa. Ito ang inihatag ni Tony Farah Reyes, dating Municipal Legal Officer Designate ng General Luna, Surigao del Norte. Kasunod ng ani ay patuloy na shoreline construction ng Maison Bucana Resort. Sa kabila ng tagtad na reklamo laban dito, ang Maison Bucana Resort ay pagmamay-ari ng French businessman na si Christophe Barrio, ang partner at tahan mga kris na sinadun Lustre. Taas ang iniutusan ni Atty. Reyes si Barrio kabilang sa naninira ng kalikasan at kagandahan ng Siargao Island. Sabi ni Atty. Reyes, walang kaukulang mga permit mula sa lokal na pamahalaan ng Siargao at DENR ang ginagawang konstruksyon ng Maison Bucana maging ng iba pang mga resort sa nabanggit na isla. Patunay aniya dito ang inilabas na cease and desist order ng DENR ngayong taon. Ipinagtataka ni Atty. Reyes,
kung bakit hindi matigil-tigil ang ginagawang pagtatayo ng nabanggit na resort na pagmamay-ari ng dayuhan gayong 2019 pa ay marami ng inihaing reklamo laban dito gaya ng illegal na reclamation at pagtatambak malapit sa Secret Beach na bahagi ng Siargao Island Protected Landscape Seascape o C+. Nito lamang nakalipas na buwan ng September, naghain na rin ng House Resolution number 303 si Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Lalo Matugas para imbestigahan ang walang habas na paninira ng kapaligiran sa dinarayong Siargao Island. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Maganda umaga, Pilipinas. 7 minuto na lamang, 6 na umaga. Nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles ba? Humihina na bang kalamanan? Epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex sa isang health drink mula sa mga lumikha ng Ultabio Backbed Japanese Technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pambalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, Mayor Juris Ucro ng Kalibo, may buntag, may ngaga sa mga kuturan tala sa Negros. 6 na minuto na lamang, 6 na umaga. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. 4 na minuto na lamang, 6 na umaga. Mahiwagang tunog. Uy, galingan nyo naman para maibigyan na natin ito. 9,000. Magkano na? 8 kahapon eh. O 9,000. 9,000 po ang premyo naghihintay sa ating mahiwagang tunog. Aha. 2 items po ang hinahanap natin. Isa ay gawa sa papel, yung isa naman ay mechanized na bagay. Yan, na parehong nakikita po yan sa mga airport, mga eskwelahan, mga mall, sa mga opisina, meron din yan. Ha? Ang nyo po masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, _ contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas. Posibleng maharap sa electoral offense, falsification of public documents at ibang pangkaso si Senator Rodante Marcoleta sakaling mapatunayang na meke siya ng State of Contribution and Expenditures o SOSE sa nakalipas na 2025 midterm elections. Ito naman ang sinabi ng Commission on Elections Chairman George Garcia kasunod ng pag-amin ni Marcoleta sa isang panayam na hindi niya idineklara sa kanyang SOSE ang campaign funds na natanggap mula sa kanyang mga kaibigan base sa request na ito na manatiling anonymous. Dahil dito planong pagpaliwanagin ng COMELEC si Marcoleta kaugnay ng kanyang nasabing pahayag sa harap ng pagsusuri ng komisyon sa mga isinumiting SOSE na mga tumakbo sa nakalipas na eleksyon. Pinag-aaralan pa rin ng Independent Commission for Infrastructure kung paano ila-livestream ang kanilang pagdinig. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, may posibilidad na kailangan muna nilang tanungin ang resource person kung nais nitong isa publiko ang pagsalang sa hearing. Gate kasi ni Reyes, maaaring hilingin ito ng mga potential witness, lalo na kung magiging banta sa kanilang seguridad ang pagtestigo. Sa ngayon, ini-evaluate pa ang binabalangkas nilang rules of procedures para sa live streaming ng mga pagdinig ng komisyon. Well, we're still studying that. We might have something for you on that matter maybe next week. We'll be ready. But I think we might ask the person if he wants live streaming. We're studying that matter. Because these are potential witnesses. And if they feel harm to their, harm or threat to their safety, they might ask for that. But there's no yes or no right now on that. Maganda umaga, Pilipinas. O paano po? Happy weekend! Sa linggo magkarinigan tayo 4:00 sa Radyo Henyo, ha?
Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula kay William Shakespeare. Ang sabi niya, "What a terrible era in which idiots govern the blind." Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang, ACS na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH number 1.